Kumusta mga brad? So ngayon nga pong nilabas na sa Pilipinas ang pinakahinihintay ng mga tao, which is the Honda Giorno Plus 125. Ang tanong nga po ng iba, ilalabas na rin kaya ni Honda ang kanilang Honda Stylo 160? Katulad nga po dito sa Honda Giorno Plus 125, matagal na din pong available itong Honda Stylo 160. Doon nga po sa bansang Indonesia. Syempre sila ang palaging nauuna. Nandoon kasi yung factory sa kanila. Kung sa bagay kapag sawang-sawa na sila doon sa Indonesia, ilalabas na nila sa Pinas. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, katulad nga po doon sa Giorno Plus 125, itong Honda Stylo 160 ay isa din pong modern retro classic scooter. At kung gwapo nga po yung Honda Giorno Plus 125, gwapo din po itong Honda Stylo 160. Kitang-kita naman sa looks niya. Ito nga po yung pantapal doon sa mga taong nagsasabing Giorno Plus 125? 125 lang? Bakit hindi pa ginawang 150cc? Bibili pa sana kami. O yan Brad, 160cc na yan, may pasobra pang 10cc. Pag hindi mo binili yan, papalunok nila sa'yo yan. May mga tao nga pong nagsasabing malabong ilabas ito sa Pilipinas kasi nga daw hindi daw magiging mabenta. Ha? Hakdog. Sa tingin ko, imposibleng hindi magiging mabenta yan dito. Marami nga bumibili ng Vespa na doble-triple pa yung presyo niya kaysa sa dito. Kaya para sa akin, hindi ako naniniwala na hindi to magiging mabenta kung sakaling ilabas dito sa Pilipinas. Pero syempre bago ka makabili, makikipagbuno ka muna doon sa kamuting ahente. Sabi ng kamuting ahente, just give me my money. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Stylo 160 na mayroong 156.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, powered by ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Ang ibig nga pong sabihin, mas pinalakas na makina at the same time mas pinatipid sa gasolina. So kung titignan nga po natin yung specs ng makina niya, same po ito ng makina doon sa Click 160 at doon sa ADB 160. Siguro kung may pagbabago man, kaunti lang. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.4 horsepower at 8,500 RPM, 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. At ayon nga po sa mga Indonesian na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 120 kilometers per hour. Pero kapag yan nga po dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 140 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanya tangke ay kaya magkarga ng 5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 kilometers per liter. So para nga po sa isang 160cc na modern classic scooter, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 110/90/12 sa harap at 130/80/12 naman sa likuran. Syempre pares nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, ito po ay naka-dual channel ABS. Pero yung isang variant nga po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din sa likuran. Yun nga po yung naka-CBS. Kumbaga may choice ka talaga. Kung ayaw mo nang may ABS, doon ka sa CBS. At kung ayaw mo naman ng CBS, okay lang, hindi ka din naman bibilhan ng mama mo. Kaya may ideya na kayo kung sakaling pag ilabas yan sa Pilipinas, baka mauna yung CBS na naman. Nakatulad nga po sa ginawa nila sa Honda Giorno Plus 125. O diba, mindset ba mindset? Buisit. Ang kanyang seat height ay mitaas na 768mm at 151mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 118 kg doon sa ABS at 115 kg naman doon sa CBS. So mas mabigat nga po ng 3 kilo yung ABS. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Yes po, lahat po ng ilaw niya naka LED na, unlike doon sa Giorno. At kapag nakaharap nga po itong Stylo 160, alam mo na agad na may kamukha siya na nandito na nga po sa Pilipinas. Hindi ko po sinasabing SYM Tuscany 150 yun, pero yun na talaga yun. So kapag nakaharap nga po siya, kitang-kita mo na agad yung angas niya. Iba talaga ang gawang Honda. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital. Kung doon nga po sa Giorno Plus 125 parang kahawig doon sa Honda Click 125, ito naman parang may pagkakahawig sa
Yamaha Aerox. Pero konti lang naman. Syempre hindi siya magpapahuli. Naka-keyless din po siya. Yes po, naka-smart key system din po siya. Kung kaya dito nga po sa motor na ito, hindi mo na kailangan ng susi-susi pa. Papindot, pihit ka na lang. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Cornhub. At alam nyo ba, ang frame nga po na ginamit ito sa motor na ito ay yung tinatawag nga po nilang ESAF or Enhanced Smart Architecture Frame na di umano mas pinagaan at mas pinatibay. Pag sure ba? Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, yan nga pong ESAF na yan, nasangkot nga po yan sa isang controversy. Paltong aso na to. Yes po, doon nga po sa Indonesia yung mga motor nila na may ESAF, especially yung Honda Beat tsaka yung Honda Click. Kinalawang po yung mga frame nila yung sa may parting ilalim. Tapos nabulok tsaka nabali. Buti na lang hindi sila nag-Superman. Pero sabi naman ni Honda Indonesia, isolated case lang yan. Isolated case lang yan kahit sobrang dami na nila. O diba? Isolated lang yan. Pero syempre yun nga po ay nangyari dati pa. At bigyan din po natin sila ng benefit of the doubt. Mali natin yung mga na-involved doon sa nabulok na frame dumadaan pala sa dagat. Or di naman kaya yung iba, yung motor nila binabad nila sa suka. Kaya wag po tayo manghusga. At dahil nga po mapahanggang ngayon gamit-gamit pa din nila itong ESAF na ito, for sure wala na pong magiging problema ito. Garantisadong matibay na to. Pero dito, ito talaga ang garantisado sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo doon nga po sa CBS ay nagkakalaga ng 28,395,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 102,000 pesos. Samantala yung ABS naman ay nagkakalaga ng 31,385,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 112,000 pesos. O diba, worth it yung presyo niya doon sa Indonesia. Pero pagdating dito sa Pilipinas, panigurado magbabago talaga yan. For sure, mas tataas pa yan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.